Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Aries sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Di ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanorin ang sun, moon at rising sign. Kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. May the moon tayo, 6 of cups. Yun. So, ang dating may nangyaring deception. Okay? Kaya may the tower. More like separation reading ito. Pwedeng nangyayari na or mangyayari pa lang. Pero isa lang yung pinagugatan yung the moon. So, pwedeng may kinalaman sa deception, dishonesty, or masyadong dramatic siguro, emotional. Kaya nag-lead sa separation. Ngayon, di maghihiwalay sila, di ba? Dito sa 6 of Cups, maaaring magbalik. Probably ex. Kasi nga to separation reading. So, magbabalik. Tapos, magiging sila ulit. May 2 of Cups tayo. Na pwedeng may kinalaman sa harmony, unity, attraction, o romance. So, ibig sabihin, may chance pala ng reconciliation. Kung ganun yung nangyari. Okay? Kung may deception nga na nangyari, or mangyari pa lang. Deception, dishonesty, confusion, uncertainty, drama, psychosis, in a way na may someone na masyadong literal na parang nabaliw, or di naman siguro literal na nabaliw, pero siguro nung nag-aaway na para bang muntik nang mabaliw sa kakaisip, or di na makapag-isip ng tama. May someone na ganon. Kaya nag-lead sa separation, or masyadong tamang hinala kung di naman totoo. Or sabihin nating totoo, at yun nga, naging war freak yung nasaktan. Pero isa lang yung direction nga, separation. So, kung mangyari man o nangyayari na, don't worry, magbabalik yan, yung ex, at magiging sila ulit. Ang bilis ng reading, 4 minutes lang. Since mabilis ang reading, lagay tayo ng mga extra card. No contact, diba? Ito. Ng mensahe ng person or ng ex. Sa Aries. Broken daw siya. I feel shattered about this situation. Feeling niya nawasak daw siya.
tungkol sa sitwasyon, sa ganitong sitwasyon. Shadow side, you made me realize my flaws. So, nang dahil sa Aries, na-realize daw niya ang kanyang mga flaws o mali sa kanya na ginagawa niya or bad behavior. Ano to? Replaceable. Sumabit yung ano, sakit yung tuhod ko. Anyways, irreplaceable. The way you love can never be matched. So, hindi daw basta-basta mapapalitan ang Aries sa buhay ng ex nato, at dahil ang kanyang paraan ng pagmamahal ay hindi raw mapapantayan ng iba sa puso ng ex nato. Kaya lang ang tanong, kailan naman siya babalik, di ba? So, kung di sa period na to, maglagay tayo ng specific time frame. Kasi lalabas din naman dun sa time frame kung sa mismong period na to magbabalik yung ex. Teka, saan ba yun? Ito. Di daw masabi kung kailan eh. Time is still unknown. Pero wag daw mawala ng pag-asa. Don't lose hope. Obsessing over timing creates blocks. So kung mababaliw daw sa time, sa pag-alam ng time frame, eh baka daw mag-create pa yun ng blockage or obstacle. So in short, hindi natin masasabi kung kailan talaga, pero wag daw mawala ng pag-asa. Kasi kung ma-obsess nga sa time frame, eh baka hindi pa lalo mangyari, di ba? Or baka lalo matagalan yung manifestation. Pero wag na natin alamin. Basta ang mahalaga, mangyayari naman. Kasi sabi doon, don't lose hope. Hindi nga lang natin masabi yung pinaka time frame, exact time frame. Pero mangyayari naman. Don't worry. Kung gusto pa, di ba? Kung gusto pang i-manifest, may chance pa. Teka. Kuha tayo ng clue. Ito ang possible ex ng Aries sa reading na ito. Magician. So, Mercury. Ano to? Gemini, Virgo. Ito, the Empress. Venus. Taurus, Libra. Or ano to? Page of Pentacles, isa sa Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Ngayon, kung di man para sa inyo yung reading, edi baka para sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol, ito ang possible zodiac sign niya. Cancer, Capricorn. Pa sumama nito. Ito, Pisces. O isa sa air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Maglagay din tayo ng isa pang clue. Bihira ko lang gamitin to, pero gamitin natin sa reading ng Aries.
Same instruction. Kung di man para sa inyo yung clue, di baka para sa person nyo kakilala o idol, kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Exaggerated features. So, may someone na sobra sa kilos. O basta may sobra sa kanya. Like, sobrang mag-makeup, sobrang haba ng kuko, sobrang laki ng hikaw. So again, exag. May something sa kanya na exag o pansinin. Red attire. So may someone na mahilig sa red na damit. Or baka uniform to. Ano to? Tribal. May tribo. Witch. So, may alam din tong taong to sa witchcraft. So, baka kayo to. Kasi itong divination cards ay witchcraft din. Crystals. Anything na may kinalaman sa spirituality, divination. So, mahilig din sa astrology, etc. So, kung di kayo to, di person nyo, baka mahilig din siya sa mga yon. Any form ng magic. O may lahi na witch. Anyways, dito naman tayo. Ano pang masasabi nito? Ay, hindi na pala to. Tapos na pala ako doon. Dito na lang. Zaki. Eto. Prison. Maganda sana ko ito ang nandito. Ito ang nandoon. Na parang bang sabi nating hindi pa nangyayari. May something na papabagabag sa iba sa inyo. Kaya lang di pa nila masasagot sa ngayon. Kung ano yon, ano yung solusyon sa problema. Pero kung nangyayari na, halimbawa may mga problema na iba sa inyo at gusto nilang maayos, di dito na papasok yung solution. Kasi dito may lumilimita kasi may something na lumita. Kasi nga may harang, di ba? May obstacle. Kumbaga paparating pa lang tong key doon sa padlock. Pero again, kung nangyayari na, di may key na. Dumating na yung key para dun sa padlock. Ang weird naman ng padlock na yun, napakaliit. Baka ito yung yung may number. Saka ang weird din yung padlock na dito sa rehas. Anyways, ito naman tayo. So, ang dating sa akin, whether nangyayari na to or mangyayari pa lang, pero makaka-encounter nga ng problema. Malaki ang chance. May encounter ang iba sa inyo na problem. Tapos, masusolusyonan naman na. Okay? At yung
matututunan ng iba sa inyo dun sa problemang kakaharapin or kinakaharap na ng iba sa inyo ay magsisilbing wisdom, kasi may tree tayo na may kinalaman sa growth. Ngayon, sabihin natin problemado ang iba sa inyo. So dito sa tree, binibigyan tayo ng clue about patience. Maayos din ang lahat sa tamang panahon, or kung haharapin syempre. Ngayon, sabihin natin may disconnection na nangyari for some reason yung iba sa inyo. Regardless kung karelasyon man to or kung sino man yan, na para bang hindi na nakakausap ng iba sa inyo for some reason yung tao. So yung taong yon magbabalik. May chance na mag-reconnect sa period na to. Pero kung magkasakit man, may healing. Kasi illness din to eh. So kung magkasakit man, edi makaka-recover din, don't worry. So kung di man kayo to, edi someone na malapit sa inyo, baka magkasakit. Pero again, hopefully, gumaling. Kasi nandito nga yung tree na may kinalaman sa healing. Although walang nakalagay dyan. Marami kasing meaning. Itong magandang combination in a way na sa trabaho, occupation, kakapera daw yung iba sa inyo. So ewan ko kung paano. Depende. Sabihin natin sa buong period na to hindi absent o konti lang absent, di malaki sasahurin, di ba? Kasi nga wala masyadong absent o perfect attendance. So kung may ganun scenario, perfect attendance, di buo mo makukuha yung sahod, di ba? Or may free. Kasi yung ibang company, lalo na kung nagtatrabaho sa mga Japanese, yung employer, meron silang free. Yung iba nire-rewardan yun, yung iba. Nire-rewardan ang pagiging punctual ng ibang punctual at pagiging masipag. Nire-rewardan ng Japanese employer. Bibigay sila minsan ng bigas. Depende. Yung iba nga, lata. Oo, yung mga grocery na lata. So, again, depende. Depende sa Japanese na employer. Pero usually nga, pag Japanese yung employer, tawag dito, galante kung masipag ka. Okay? Masipag at hindi late. O sabihin natin doon sa tawag dito, company, nag-salary loan yung iba, di kakapera, mag-grant yung salary loan. Or nag-ayos ng documents, sabihin natin umabsent kasi nagkasakit. So ifa-file, diba? Ifa-file sa HR para mabayaran yung sick leave kung may documents naman. Diba? Pwede mo na may pasa sa SSS. Depende. So, ayan. Yung absent, pwede pang mabawi. Lalo na kung malaki yung contribution. Ngayon, vacation leave. Sa company na yata yun. Kung mag-grant. Depende. Yan ang di ko sure. Depende sa reason. Pag vacation leave. Pero ahead of time kasi yun Pa-file mo agad. Hindi siya yung on the spot na saka mo siya kukunin.
Pero depende pa rin nga sa policy ng company. But anyways, kung ma-absent man, pwede pang mabawi. Ganun ang dating dito kasi may cash flow and abundance tayo. So, ano pa? Or baka may reward award na maaaring matanggap sa employer or sa company mismo. O baka may magbabayad na ng utang na ka-workmate. Pwede rin naman, oh. So, case-to-case basis. Nadagdagan pa natin. Last na. Basta ang mahalaga magkakapera dito. Cash flow abundance. Bridge. Oh, great fortune. Ano to? Iba yung alam kong bridge sa ibang deck. Pero dito maganda, oh, great fortune. Crossroads. So, ang dating may importanteng desisyon or choice na gagawin ang Aries sa period na to. At dahil nandito yung bridge, ang dating papanig ang kapalaran sa gustong mangyari ng Aries. So in short, may magandang outcome na mangyayari mula doon sa decision na gagawin ng Aries. Decision o choice. Magiging somewhat blessed siya dito. Sabi doon, feel blessed. May happy ending. Inheritance, satisfaction, surprise income. Wow, surprise income. So, ganun. So, papasok na rin dyan yung new employment. Kung mag-a-apply, sabihin natin walang work, mag-a-apply, di ayun, tatanggap. Sabihin natin magpapasa ng documents para ma-promote, who knows, baka pumanig ang kapalaran. Pero sa ibang kasi, lalo na kung public, ibang workplace, lalo nga kung public, para makuha mo yung slot, kailangan mong makipag-compete. So, mag-e-exam kayo pare-pareho para makuha yung slot na available. Yun ang alam ko. So, who knows? Baka nga manalo ang iba sa inyo. Kasi pataasan ng grade yun eh. So, case-to-case basis, pag-government, o pagpasa ng exam, or kung di man kayo to, di yung anak may exam, pasado. Anyways, dito na tayo sa huli. Basahin ko na lang tong part na to. Teka muna, ayusin ko lang to. Basa-basa na yung kamay ko. Mainit eh. Basahin ko na lang tong part na to. Dali lang namang intindihin to dahil basic English lang. Kukuha lang ko ng 3. Kunin nyo lang yung mensahe na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. So, sabi dito, balance. There needs to be a healthy balance of physical, emotional, and spiritual intimacy for our relationship to be sustainable. Open your eyes. If someone shows you who they are, believe them the first time. At ang uli,
Be optimistic. Keep in mind that you create your reality. You can't attract love with a negative mindset. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.